Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I'll awaken my praise and pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. And your mercy is forever. Yes, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Panginoon. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid? Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever. Forever. Thank you, Jesus. Yes, thank you, Jesus, for your kindness, for your mercy, oh Lord. Amen.
pwedeng, pwedeng sabihin, okay lang. Okay. So sa oras na ito mga kapatid, let's open our Bible in the book of Mark chapter 8 verse 34. Amen. To 37. Mark chapter 8 verse 34 to 37. So, narito po ang salita ng Diyos. And when he had called the people unto him, with his disciples also, he said unto them, Whosoever will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whosoever will save his life shall lose it, but whosoever shall lose his life for my sake in the gospels, the same shall save it. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? And then sa Philippians chapter 1 verse 21, it says there, For to me to live is Christ, and to die is gain. Praise God. Pinagpala ng Diyos ang kanyang salita, mga kapatid, sa umaga ito. And shall we bow our head and let's pray for this moment. Salamat po ng marami, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy mo kaming hinuhubog, patuloy mo kaming hinuhulma. O Diyos, at narito kami muli na makikinig sa banal mong salita. Muli mo, Panginoon, na langisan ang bawat isa po sa amin. Nang sa gayon, O Diyos, ang pagkahayag o pagkahasik ng mga salita mo ay hindi muli sa walang kabuluhan, bagkus patuloy itong maitanim sa aming mga puso na siyang sisidlan at gamitin mo, Panginoong, patuloy na mabuting lupa ang aming mga puso. Nang sa gayon, matanggap namin lahat ng bagay na ito na walang alinlangan, wala pong resistance, Panginoon. Bagkus, O Diyos, kami ay magbabow down, Panginoon, kung ano ang nais mo na ituro pa sa aming buhay para kami ay lumago, para kami pa, Panginoon, O God, ay patuloy na magliwanag at makita ang mga anak mo sa mga huling araw na ito. Opo, Diyos, nandito rin ang iyong lingkod, nakatayo, gamitin mo ako, Panginoon. Tago rin ako sa iyong presensya, sa iyong kalalhatian. Hindi po kami sakdal, Panginoon. Ngunit alam namin, O Diyos, na kaya mo kaming i-justify, kaya mo kaming gawing matuwid sa biyaya mo sa umagang ito. Panginoon, ito ang aming pong pagsamo. Kami ay pagpalain mong lahat sa iyong mga salita sa umaga pong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan mo, Hesus Kristo, na aming Panginoon. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Makakaupo na po kayong lahat, mga kapatid. In today's message, mga kapatid, ay gusto kong dalhin ang salita ng Diyos sa katanungang, are you dying to live or living to die? Are you dying to live or living to die? Ikaw ba'y mamamatay para mabuhay o ikaw ba'y nabubuhay para ikaw ay mamatay? Amen and amen. This preaching, mga kapatid, this morning, amen, ang pinakatema nito ay it's all about commitment. Shall we say commitment? Praise God. Hallelujah. Amen. At kanina nabanggit ang tinatawag na marriage life. And marriage life, mga kapatid, amen, it's all about commitment. Shall we say amen? Praise God. Our relationship with God, it's all about commitment. Our relationship with our brothers and sisters, mga kapatid, it's all about commitment, or any relationship we have
dapat merong tinatawag na commitment. Amen. Pero higit sa lahat, sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. At kung mayroong mang napakagandang illustration as far as commitment is concerned, mga kapatid, it's the story concerning the friendship of the pig and a chicken. Amen. I know you have heard this already. Napakinggan nyo na patungkol sa pagkakaibigan ni baboy at saka ni tinatawag na manok. Huwag niyong tignan si Brother GL. Okay. Amen. Kaibigan niya yung mga manok namin. Nagkakaunawaan na po sila sa tagal ba naman, mga kapatid. Papunta pa lang si GL doon, kapag nasa labas sila, papasok na rin sila, mga kapatid, sa kulungan. Kaya, ibig sabihin ay na-train na niya, mga kapatid. So, mayroon na silang commitment. Okay, so, kasi, mga kapatid, ang magkaibigang si baboy, mga kapatid, at saka si manok, ay napadaan sila sa isang simbahan at nakakita sila ng isang advertisement at nakalagay po doon sa church, sabi doon, "Help us to feed the poor." Sabi niya, "Tulungan niyo kami." Sabi ng advertisement. Ano ba kasi ang advertisement ng church, mga kapatid, nakalagay doon ay "Help us to feed the poor." Siguro meron silang feeding program. Amen. O anuman, mga kapatid. Now, mga kapatid, itong magkaibigan ay napaisip sila anong ating gagawin. Anong ating gagawin, mga kapatid? At immediately, mga kapatid, nag-suggest, mga kapatid, si manok, magbibigay tayo ng itlog at magbibigay tayo ng bacon. Magbibigay tayo ng itlog at magbibigay tayo ng bacon. Ang sabi po, mga kapatid. At nung mapakinggan, mga kapatid, ni baboy, mga kapatid, yung suggestion ng kanyang kaibigan na si manok ay napabulay-bulay siya. Napaisip siya ng malalim, mga kapatid. At ang sabi niya, "Friend, parang may mali ah. Parang may mali sa gusto mong mangyari ah." Sabi niya, mga kapatid. Wala namang mali doon. Wala akong intention doon. Sabi niya, hallelujah. So, sabi, hindi, may mali eh. Magbibigay tayo ng bacon at magbibigay tayo ng itlog. Ay, may mali doon, sabi niya. Sapagkat, alam mo, sa'yo, gusto mo lang contribution. Yung lalabas lang sa'yo ang ibibigay mo. Pero yung sa akin, ang gusto mo, patayin ako. Di ba? So that's commitment. Di ba? Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, amen, hindi lang yung something that we have a contribution. Amen. Hello? Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na something na nasa atin lang ang tinatawag na maibigay natin sa ating pong Panginoon. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, ay yung buhay natin. Basically, mga kapatid, kung talagang nirender na natin, kung ibinigay na natin ang Diyos, sa Diyos ang ating pong buong buhay, it logically follows all. Wala nang mahirap. Wala ka nang tinatawag na pwedeng wala nang bagay na hindi mo pwedeng i-surrender sa ating pong Panginoon kung ibinigay mo na lahat ang buhay mo. Dahil kapag na ibinigay mo na lahat ng buhay mo, sabi ko nga, it logically follows all. Ibibigay mo na rin ang talento mo, ibibigay mo na rin ang oras mo, yung priority mo, ibibigay mo na. At siyempre, ibibigay mo na rin something na ipinagkatiwala sa iyo ng ating pong Panginoon.
So, ito ang tinatawag na bagay na dapat nating mapaglaanan at mapagtuunan nowadays, mga kapatid, sa iglesia ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Marami, mga kapatid, may mga ilan, mga kapatid, amen, na sa mga tumanggap sa ating pong Panginoon, na naglilingkod but not totally committed. Amen. They are not totally committed, mga kapatid. Why? Because it demands so much for them. Amen. Labis-labis yata ito. Sobra-sobra yata. Tandaan natin, mga kapatid, God doesn't require a thing, amen, na wala sa atin. Remember that. Hindi po hihingin ng Diyos yung bagay na wala sa atin. Dahil kung ating titignan, mga kapatid, from the top of our head to the sole of our feet, lahat ng ito ay galing naman sa Diyos. Amen. Galing lahat ito sa ating pong Panginoon. Katiwala lang tayo. We are just only an steward sa lahat ng bagay. So, ibig sabihin, wag natin sanang gamitin ang mga bagay na ito for our own benefits, para sa ating sariling kapakinabangan lamang, mga kapatid. Ulitin ko, mga kapatid, may mga ilan o marami marahil ang hindi nila kayang ibigay. They don't totally committed their lives because it's very demanding. Amen. Likas yan, mga kapatid, sa ating buhay, lalong-lalo na kung medyo mahaba-haba yung lives natin sa mundong ito. Napakahirap, marami tayong dapat i-surrender. Marami tayong dapat talagang ibigay, mga kapatid, na ipagkatiwala sa ating pong Panginoon. Amen. Webster Dictionary says, mga kapatid, na ang commitment ay, sabi nga, commit oneself, says, one is to speak or act in such a manner as to bind oneself to a certain line of conduct. Yun po yung to a certain line of conduct, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, tayo ay Kristiyano. Amen. Yan ang ating tinatawag na level. Kapag sinabing Kristiyano, anak tayo ng ating pong Panginoon. Kapag sinabing Kristiyano, tagasunod tayo ni Kristo, mga kapatid. We are a follower of our Lord Jesus Christ. So means to say, sa ating pananalita. Amen. Yes. Sabi nga, magpakabanal tayo sa lahat ng uri ng pakikitungo. At ang pakikitungo, mga kapatid, madalas yung ating dila ang nagagamit. Ang pakikipag-ugnayan natin, mga kapatid, it reveals kung talagang tayo ay Kristiyano. The way we act, mga kapatid, sa ating kinikilos, sa ating ginagawa, amen, ay dapat, mga kapatid, it will speak, kapatid, to this thing that bind us. Amen. We are all children of the living God. Pero gusto kong sabihin, mga kapatid, that commitment to Jesus Christ is more than a definition. Amen. It's more than a definition. Hindi lang po yung tinatawag na napapaloob sa kahulugan nito, mga kapatid. Dahil ang pagkukumit ng ating buhay sa ating pong Panginoon, mga kapatid, it requires everything. Amen. It requires everything. It requires your life. It requires your soul, mga kapatid. It requires us all in all, mga kapatid. Pero may mga pagkakataon na susumpungan natin ang ating sarili, mga kapatid. We are lingering between committed and uncommitted. Amen. Parang naglilingat pa tayo. Amen. Parang may mga panahon na gusto natin, pero may mga panahon na parang ayaw din natin. May mga panahon na ayaw natin, pero may mga panahon na
gusto natin. Amen. Aminin natin, mga kapatid, dumadalo tayo minsan ng mga ganyang tinatawag na situation. Amen. At sabi nga nung Friday, mga kapatid, ni Brother Johnny, struck the iron while it's hot. Amen. Kaya napakagandang magturo, mga kapatid, kung alam natin may presensya ang Diyos na kumikilos. Amen. Lalong-lalo na kapag puspos ka ng tinatawag na banal na Espiritu Santo ng ating pong Panginoon. Kaya kung magsasaway tayo, siguraduhin natin na yung nasasaway natin ay napuspos muna ng salita ng ating pong Panginoon o napuspos muna ng Espiritu ng Diyos. Dahil kung hindi, mga kapatid, hallelujah, ay hindi nila makayang tanggapin ang mga bagay na ito. Struck while the iron is hot. I remember one time, nung bagu-baguhan pa lang ako sa Panginoon, I used to be a player of a basketball, mga kapatid. And even up to now, I play basketball. Pero mga kapatid, one of the workers in the church, mga kapatid, they passed by the town plaza of San Fernando City. And kababaptize ko lang nung linggo. Pero salamat, Sister Cheryl, dahil yung nga ang pakitungo ko sa Diyos, Panginoon, kung mababaptize ako ng Holy Ghost ngayon, magbabaptize na rin ako sa iyong dakilang pangalan. So it happened. Now mga kapatid, nakita ako, mga kapatid, Monday night, naglalaro ng basketball sa plaza. Nadaanan ako ng isang sister na dating dumadaan, mga kapatid, sa bahay. Amen, sa harap ng bahay namin, dahil itong bahay namin, nandyan yung puso na naliligo ako na, alam nyo na, nasa baba lang yung saplot. Takot na takot silang dumadaan para silang nagtatago sa aso kung may hahabol sa kanila dahil ayaw nilang makita ang ating kahubaran. Pero nung araw na yun, mga kapatid, sabi sa akin ng sister na yun, Brad, hindi ganyan ang Kristiyano. Dapat mamuhay ka na may kabanalan. So nagtanong ako patungkol sa kabanalan, ano ba yung kabanalan? Sumobra naman konti, mga kapatid, nung aking nalaman. Ay naliligo na ako sa CR, nakalong sleeve pa, at naki-jogging pants pa, mga kapatid. Pero salamat dahil naubos, mga kapatid, nagratik, nagijaying na bado. So, natuto tayo, mga kapatid. Amen. So, mga kapatid, it requires everything, mga kapatid. Amen. We are lingering, mga kapatid. Ano ba talaga? Pero sabi nga, kahabagan tayo ng Diyos. Bigyan tayo ng kalakasan ng ating pong Panginoon para magawa natin na mapaluguran siya sa ating pong paglilingkod, mga kapatid. Amen. Sa umagang ito, mga kapatid, base sa inyong napakinggan na kwento, ano ang pagkakilala nyo sa sarili nyo? Kayo ba'y isang baboy? O kayo ba'y isang kagaya ng manok? Amen. Let's open our Bible, mga kapatid, in the book of Matthew, mga kapatid, chapter 19, verse 16. Amen. At gusto kong kukunin, mga kapatid, ang tinatawag na side ng being uncommitted with this verse of Scripture. Matthew chapter 16, verse 19 to 22. Sorry, Sister Ruby Jane, hindi ko nasabi. Matthew chapter 19, verse 16 to 22. Kung may Tagalog, mga kapatid, mas maganda. Matthew chapter 19, verse 16 to 20. At narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sino ang nagtanong ng ganyan?
Sino ang dumating na kayo sa iyong buhay? Ano ang aking gagawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Have you been in that situation of your life? Amen. Yung dumating ka sa punto na ganito na lang ba ang mabuhay? Bisyo dito, bisyo doon. Parang walang patutunguhan. Parang papunta ka sa kapahamakan. And you come to a point na sinabi mo, ano ang aking gagawin para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, alin? Ang dami nun ah. Adu-adu. Alin at sinabi ni Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko. Ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa akin, sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin. So napakaliwanag ang salita ng ating pong Panginoon. Sa mga talatang ito, mga kapatid, makukuha natin at makikita natin ang personalidad ng isang manok, mga kapatid, na hindi pa buo ang kanyang tinatawag na commitment sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Ang taong hindi pa lubos ang commitment sa ating pong Panginoon, kung mayroong mang bagay na kanilang pinaglalaanan, kung mayroong bang bagay, amen, kung saan nakalaan ang kanilang attention o ang kanilang focus, ay yung mga bagay-bagay, mga kapatid, hallelujah, na pansarili lamang, higit sa gawain ng Diyos, amen, na nararapat, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, sa verse 16, ang sabi niya, what good thing, anong mabuting bagay na aking gagawin para ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi niya, what good thing, anong mabuting bagay na aking gagawin? Amen. That I might have inherit eternal life. Amen. Buti ngayon, mga kapatid, medyo nag-subside na, mga kapatid, yung mga panahon na selfie dito, selfie doon. Dumaan tayo sa tinatawag na panahon na ito na yata yung tinatawag nilang selfie generation. Di ba? Kahit nasaan, mga kapatid, nagse-selfie. Kahit nasa loob ng CR, nagse-selfie. Kung anong ginagawa, mga kapatid, selfie dito, selfie doon, kung minsan pa, kung hindi makukontento, groupie na. Tingin kayo dito. So, the marks of our society, mga kapatid, amen, ito na yung pinaka-hallmark, mga kapatid, na yung pagiging self-centered. Shall we say self-centered, mga kapatid? Na kung mayroong mang bagay na pinapahalagaan ng tao, kung mayroong mang bagay, mga kapatid, na pinaglalaanan ng halaga, ay yung mga bagay lang na kanilang inaasam na pansarili lamang. Yung mga gusto nilang makamtan na pansarili lamang, mga kapatid. Yung mga bagay-bagay na magpupuno sa kakulangan ng kanilang pansarili lamang, mga kapatid. At wala silang pakialam, mga kapatid. Amen. Ang mahalaga, mga kapatid, hallelujah, ay mapunuan. Makatagpo, mga kapatid, ang pangangailangan ng kanilang lisan.
without even thinking at all, mga kapatid, kung ano ang magiging consequence sa bagay na ito na kanilang hinahangad. Amen. Shall we say amen? Salamat mga kapatid, sabi ka kanina nabanggit natin about marriage and tinatawag na yun, about marriage. It's about commitment. Shall we say amen? Abuti nga, pinalitan na mga kapatid na dati-rati ang tinatanggap natin noon, marriage contract. Di ba? Dati marriage contract yan. Pero napag-isip-isip nila, matid ang kasal ay walang kontrata yan. Kaya pinalitan po na marriage certificate. Kasi kapag contract, di ba ate-ate, kapag contract, there is a point na i-renew mo yan. Di ba? Kaya ginawa ng marriage certificate. So, ibig sabihin, habang nabubuhay pa siya, yan ang hinanghawakan mong certificate yan. Amen. That is the binding agreement. Kaya nga, for better, for worse. Amen? For poorer, for richer, or for poorer, mapit, in sickness, in health, mga kapatid. Tandaan natin mga kapatid, ang pag-aasawa ay hindi mo kaano-ano ang napapangasawa mo. Di ba? Alam nga naman na asawahin mo, pastor, yung kamag-anak mo. Amen. Totoo po yun. Ang ibig ko sabihin, iba yung kanyang tinatayuan, iba ang kanyang upbringing, iba yung kanyang environment. So napakalaking factor talaga mga kapatid na maraming mga bagay na hindi kayo tinatawag na nagtatagpo. Kaya nga laging bukang bibig nyo, kung alam ko lang na ganito ka, ay hindi mo alam eh. Dahil karamihan matid, nagbabait-baitan nung nanliligaw pa lang. Diba? Pero sa mga anak ng Diyos, hindi naman na. At wala naman dito yan. O salamat sa ating pong Panginoon. Palakpakan nga natin ang Diyos. Amen. Wala pong makakatagal, di ba, brother mo, Sister Jenny? Sa isang pag-aasawa, mga kapatid, hallelujah, kung hindi nyo i-adjust ang sarili nyo sa isa't isa. Walang makakatagal, mga kapatid. Sana yung mga may asawa, mamuhay kayong na may asawa. Amen. Sa lalaki, mamuhay kayo na may asawa. Hindi, kasal na kayo, pero ang buhay yung parang single pa lang. Huwag sanang darating sa mga young people natin na mag-aasawa kayo, iiwan nyo sa nanay at tatay nyo at ang buhay nyo para kayong mga mag-boyfriend pa lang, parang binata. Kaya, sa mga papasok nito, pag-isipan nyo na. Ay mga nanay, tatay, kapag may mga papasok sa mga anak nyo, mga kapatid, isipin nyo mabuti. Tapos ng responsibilidad namin sa inyo. Marami mga kapatid ang nade-dissolve na marriage because of self-centeredness, mga kapatid. Walang pakialam, mga kapatid. Pero tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, na kung paano na sa ating paglilingkod sa ating pong Panginoon, amen, na yung commitment, hallelujah, ay higit pa sa kahulugan nito, same true with marriage, mga kapatid. Amen. Same true with marriage, mga kapatid. Hindi lang yung desire, hindi lang yung mga gusto natin, mga kapatid, ang gusto nating pangyarihin, kundi at all cost, mga kapatid, kailangan isakripisyo ang dapat isakripisyo, alang-alang para mapagtibay lang ang tinatawag na pagsasama ng isang mag-asawa, mga kapatid. Palakpakan nga natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Church, mag-ingat-ingat po tayo sa mga bagay-bagay na pagpapalaki natin sa ating pong mga anak. Amen. Dahil maging sa mga salita and ways na ginagamit natin, maaring ito ang maging dahilan na magiging self-centered ang mga anak. Lalo na kapag sinasabing, kaya nga minsan, may mga nangyayaring disrespect sa authority over
children today. Because of this kind, mga kapatid, na sinasabi, mga kapatid. Sinasabi ng mga magulang. They have been told that whatever they want, they can have. And no one has the right to stop them. Sinasabi niyo ba yan sa mga anak niyo? It doesn't mean kaya ninyo. It doesn't mean kaya ninyong ibigay, mga kapatid, ay ganito ang orientation ninyo. Nasasabihin nyo na, anak, lahat ng gusto mo, kaya kong ibigay sa'yo. At walang makakapigil sa'yo. Mabigat yan na salita. So ang ibig sabihin, kung gusto niyang magnakaw, magnanakaw siya. At walang makakapigil sa kanya. Amen? Na kahit mali na ang kanyang tinatahak, dahil inorient mo siya, anak, all you want is yours and no one can stop. Kaya may mga magulang ngayon, mga kapatid, amen, na parang hindi na nire-respeto ng kanilang mga anak. Dahil din minsan sa pagbibigay natin ng laya sa lahat ng bagay sa kanilang mga buhay. Amen. Kung nagawa natin minsan yan, hindi pa huli ang lahat. Amen. Dapat natin maituro ang nararapat, mga kapatid. Kailangan bigyan natin, mga kapatid, ng konting boundary, mga kapatid, ang mga sinasabi natin, mga kapatid, para mabatid pa rin nila kung ano ang tama at kung ano ang mali, mga kapatid, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang buhay, sa kanilang kinatatayo ang mundo, mga kapatid. Biro mo sasabihin, you can have all what you want and nothing can stop it and nothing will punish you. Maling-mali po yan. So being self-centered, ang sabi niya, ano ang aking gagawin para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Pangalawa, mga kapatid, ano yung sumunod, mga kapatid, nung sinabi ng ating pong Panginoon? Amen. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay, and so on, and so on. Maybe kinot lahat ng ating pong Panginoon ang tinatawag na 10 kautusan. Amen. Kinote niya lahat dahil nagtatanong siya kung ano ang kanyang gagawin. At ito, mga kapatid, amen, ang sabi ng taong ito, lahat na ng bagay na yan ay ginawa ko na nung ako'y bata pa, mga kapatid. Amen. Anong ibig sabihin yan, pastor? Wala namang masama doon. Maari, mga kapatid, sa ating palagay. Pero tandaan natin, mga kapatid, amen, kung hindi natin tinatawag na babalansihin ang lahat, mawawala tayo sa ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Dahil ang mga taong unfocused or uncommitted, mga kapatid, hallelujah, they keep the laws and legalistic more than the Word of God. Amen. They keep the law and they become very legalistic. At nababliwala ang kabuuan ng salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya nga, I can still recall one time, mga kapatid, amen, hallelujah, yung pagtuturo ko dito concerning, mga kapatid, the bread and sword, mga kapatid, sa buhay ni David. Amen. Alam natin, mga kapatid, ang pagpapasok sa tinatawag na loob ng templo ay para sa pari lamang. At ang kakain ng mga tinapay doon ay ang mga pari lamang. Hindi pwedeng kainin kung sino-sino, lalong-lalo na kung wala sa tribo ng mga Levita. Pero kinote ito ng ating pong Panginoon na one time ang kanyang mga alagad, na habang sila'y naglalakad, nagutom sila sa panahon ng Sabat at kumain sila, mga sa mga trigo na nasa kanilang daraanan. At sinabi ng mga legalistic. Amen. Sinabi po ng mga legalistic, ito yung kautusan. Ito yung batas. Ito ang naaayon sa sinabi ni Moses. Ng araw ng Sabat ay hindi pwedeng ganito, ganito, ganito. Tandaan natin, ang salita ng Diyos
ay hindi lang po napapaloob sa batas, mga kapatid. Amen. May biyaya ang ating pong Panginoon, mga kapatid. Shall we say amen? Kaya nga anong nangyari, mga kapatid? Namatay ba sila? Hindi, mga kapatid. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, hindi siya pumunta rito, mga kapatid, hindi upang sirain ang batas. But He came, mga kapatid, to fulfill the law, mga kapatid. Kaya nga ang paglilingkod natin sa ating pong Panginoon, it's not about keeping a bunch of do's and don'ts. Hindi po doon, mga kapatid, hindi po nakasalalay doon kung ano ang dapat gawin at hindi dapat gawin, mga kapatid. But it's about keeping the laws of grace and the laws of mercy ng ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Ito yung bagay, mga kapatid, na dapat, mga kapatid. Amen. We are living in the law of grace, in the law of mercy ng ating pong Panginoon. Amen. Now we are striving na sumusunod sa kautusan ng ating pong Panginoon. Sa katotohanan, mga kapatid, hindi tayo namumuhay na may kabanalan para tayo ay maligtas. Amen. Dahil una sa lahat, ligtas na tayo. Kaya minsan marami pong nami-misconcept. Nami-misconcept nila, mga kapatid. May mga taong sinesharean natin. Amen. Sabi nila, ayaw ko pang tumanggap sa Panginoon. Bakit naman, Brad? Nag-share ka na ng salvation. Naunawaan ba? Yes. Mahalaga ang baptism? Yes. Receiving the Holy Ghost? Yes. Mahalaga. Then, tatanggap ka na sa Panginoon. Ay, hindi pa, Brad. Bakit? Marami pa ako kasing hindi kayang isuko. Marami pa kasi akong ginagawang mali. So, ang ibig sabihin, compromiser pa ako. Pero hindi po ganun, matid. Namumuhay tayo na may kabanalan, hindi para tayo maligtas. Amen. Ang ibig sabihin, to live a holy life, ibig sabihin, ligtas ka na, kaya namumuhay ka na may kabanalan. Kaya nga, we are striving, mga kapatid. Nagpipumilit tayo. Yes, sometimes nasasaktan tayo. Minsan nare-resist natin, mga kapatid. Amen, nagre-resist tayo at nagre-grieve natin ang Espiritu Santa ng ating pong Panginoon. Pero mga kapatid, amen, ginagawa natin lahat. Amen. One day at a time. Amen. One day at a time. Kaya tandaan natin, mga kapatid, amen, hindi tayo tinatawag na pare-pareho ang level ng tinatawag na maturity. Amen. Dahil hindi pwede, mga kapatid, na kung ano na yung naabot mo, na separated way of life, ay kaagad-agad mo, mga kapatid, na isubo sa mga aso. Na ipapakain mo sa mga baboy. Aapak-apakan lang nila ito. Bakit hindi pa nila kaya yon, mga kapatid? Kaya nga, ang paglilingkod natin sa ating pong Panginoon, salamat, nasa biyaya tayo. Sa kabila na may pagkakamali tayo, hindi tayo tinodas agad ng Panginoon. Pero ganito ang nangyayari minsan sa atin. May nakita lang na ganito. Tignan mo yung buhay niya. Kumusta na siya? Dumating na ba siya sa full knowledge of understanding sa mga spiritual na bagay? Hindi yung pupunayin natin siya, mga kapatid. Amen. Yes. Dahil sa totoo lang, mga kapatid, hindi naman sa patagalan sa paglilingkod sa Diyos. Dahil marami nang matatagal na naglilingkod sa ating Panginoon, tisurin pa rin. Amen. Maraming mga matagal nang naglilingkod sa Diyos, di pa natuto. Parang sila pa yung nagiging immature, matampuhin. Yes, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, we are striving to live a holy life para ipakita natin na iniligtas na tayo ng ating pong Panginoon.
Kaya nga mga kapatid, sabi ng Panginoon, wag nating kakalimutan na tanggalin muna yung muta na nasa ating mga mata. Kaysa nakikita natin yung troso sa mata ng ating kapwa. Bago natin tignan muna natin yung muta natin. Tignan muna natin yung ating pong mga sarili. Amen. Ang mga taong uncommitted, mga kapatid, ay nakafocus lang sa tinatawag na yaman ng mundong ito. Nang higit sa yaman sa kabilang buhay. Amen. Ito, kapag nagtatrabaho kayo mga magulang, huwag niyong babanggitin ito sa mga anak ninyo. Anak, nagtatrabaho ako para magkakaroon tayo ng maraming pera. Dahil kung yang ang naipamulat mo sa anak mo, bata pa lang mukhang pera ng anak mo. Kaya isipan nila, kapag trabaho, it's all about money. Minsan nakatutok na sa kanila, sayaman lang sa lupang ito. Di ba? Wag, mga kapatid. Anak, magtatrabaho si mama, magtatrabaho si papa. Dito lang kayo para marami tayong pera. Baka mamaya, pag alis mo pa lang, tatanugin ka na ng anak mo. Mama, kumusta? Marami ka na bang pera? Wow! Bakit? Naisiksik kasi sa kanya, mga kapatid. Sa musmus niyang edad, it's all about money. It's all about money. Pero tandaan natin, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon ito, sabi niya, nagawa ko na lahat yan eh. Bata pa lang ako. Pero itong sabi ng Panginoon, umuwi ka, ibenta mo lahat ang pag-aari mo at ibigay mo sa akin. Ay hindi, mga kapatid. Ibigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, ito yung tinatawag na treasure in heart issue, mga kapatid. Kung nasaan ang mga bagay na mahalaga sa atin, nandun din yung puso po natin. For where your heart is, for where your treasure is, there will be your heart be also. Kapag sinabing treasure, kayamanan. At kapag sinabing kayamanan, iniingatan. Pinapahalagahan, mga kapatid. Kaya kung ano yung pinapahalagahan natin sa lupang ito, nandun din yung ating pong mga puso. So ano-ano yung mga bagay na ating pinapahalagahan sa mundong ito? Amen. Hindi nawa, mga kapatid, ang mga bagay na pinapahalagahan natin ay puro mga material lamang and para sa tinatawag na for self-gratification lamang. Alam niyo, matid, ang pagiging materialistic, amen, ay hindi lang po sa mga taong may maraming pera yan. Yes. Hindi lang po doon. Amen. Hindi lang po doon. Hindi ibig sabihin, mayaman, materialistic. No. O bumili sila ng sasakyan. Oy. Materialistic. Hindi po, mga kapatid. Dahil kahit mahirap ka, kung mali, mga kapatid, ang pagtanggap mo sa mga bagay na yan, at labis-labis, mga kapatid, ang pagpapahalaga mo, dun tayo nagkakamali. Yung parang bumili ka ng sasakyan tapos, sabihin na natin, nagasgasan. O bumili ka ng damit, hiniram tapos namantsahan. May mga ganong tinatawag na bagay ba, mga kapatid,
Na parang hindi na tayo makaalis, parang hindi na tayo makapag-move on dahil lang sa mga bagay-bagay na yun, mga kapatid. Why? Because our heart is already set on those things, mga kapatid. Yun na yung mga bagay-bagay na pinapahalagahan natin, mga kapatid. Tandaan natin, we are not storing up treasures in this earth. Amen. Pag-alis natin, mga kapatid, pag-alis natin sa lupang ito, kung gusto nyo yung sasakyan ko sa inyo. Pag-alis namin sa mundong ito, sino may gusto sa sasakyan ko? Ngayon pa lang, ipapangalan ko na sa inyo. Kapag nag-rapture, sino may gusto, mga kapatid, yung papeles ng simbahan ito? Gusto nyo? Brother Marlon, gusto mo? Ayaw mo? Pag tingnan si Brother Marlon, nakikitara lang yan sa riles. Ayaw pa niya. Pero samantalang ang daming mga tao nagpupursigit, nagpapakahirap, mga kapatid, maka-acquire lang ng mga kung ano-anong mga bagay, mga kapatid. Bakit? Ang focus nila, mga kapatid, ay nandito lang sa lupa. Ano pa? Baka gusto nyo pa yung titulo namin sa Forest Lake. Mayroon din kami yan. Well, in fact, yan lang, mga kapatid, ang totoong property namin ni Sister Lina. Mga kapatid. Yung 1 by 2 meters dyan sa Forest Lake. Na kapag mamamatay kami, pwede ko ring ibigay na sa inyo yan. Pero kung mamatay kami at hindi pa magra-rapture, ay, ililibing nyo pa kami. Pero pag alis namin, sa inyo na yun. Okay? So, mga kapatid, nakafocus lang sa tinatawag na treasure. Amen. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, kahit ano pang mga nangyayari, mga kapatid, sa mga bagay-bagay na ipinagkatiwala sa atin dito ng ating pong Panginoon, tandaan nyo, pinagkatiwalaan lang tayo ng Panginoon. It doesn't mean i-embrace na natin at parang ayaw na nating mawala, mga kapatid, at ma-disconnect sa ating buhay ang mga bagay na yan. Dahil kapag darating ang Panginoon, mawawala rin lahat yan, mga kapatid. Amen. Palapakan nga natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ano pa, mga kapatid? In Mark chapter 8, verse 36, mga kapatid, for what it shall profit if he gain the whole world and loses his own soul? What good will houses and lands in all possessions of this world do you when this life is over? Ano pa ang mga bagay na ito kapag tapos na yung buhay natin sa lupang ito? Kaya yung mga unfocused, mga kapatid, amen, hallelujah, those that are uncommitted, focus on keeping, amen, rather than giving. Keeping rather than giving. Sabi nga, hindi natin madadala lahat, mga kapatid, ang mga bagay na dumating sa ating pong buhay. Shall we say amen? Pero kung mayroong mang bagay ito, for sure, kung mayroong mang bagay na madadala mo pagpunta mo sa langit, na dumating sa buhay mo, ito, ay yung nadala mo sa ating Panginoong Hesukristo. Yung nawin mo, mga kapatid, na naglingkod na may katapatan sa Panginoon. Liban doon, wala na. Amen. Wala na. You cannot take it with you. Hindi mo makukuha lahat na bagay, mga kapatid, na nakamtan mo sa lupang ito, mga kapatid. Di ba sinasabi ng Panginoon na mas madali pang makapasok ang kamilyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman, mga kapatid, na makapasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? Na kung ating titignan sa natural na perspective, paano mangyayari yun? Di ba? Paano makakapasok ang isang kamilyo sa butas ng karayom? Sinong nagtatahi dito? Di ba, Laika? Tatahi ka, di ba? Si Laika, naggagansilyo yan, nagtatahi yan. Have you questioned that in your mind?
Sabi doon, mas madaling makapasok yung camel sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ano kayang mangyayari doon? Di ba? Yung nga lang, tinatawag na lumabas ka sa sinapupunan ng ina mo, after a minute, ipapasok ka, hindi na pwede yun. Di ba? Tapos papapasukin yung kamelyo sa butas ng karayom. Sabi ng Panginoon, mas madali yun kaysa sa isang mayaman. Ano kayang gagawin doon? Diba? Ang ibig sabihin, mga kapatid, ang isang mayaman, marami, mga kapatid. Kung mali yung focus ng isang tao, marami kasi mga bagay ang hindi niya pwedeng i-give up, hindi niya pwedeng ibaba ang sarili niya sa mga bagay na ito na dinidiman ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil hindi naman talaga needles yon na yung ginagamit na panahinin nyo, hindi. Dahil sa Jerusalem yan, tinukoy ng Panginoon, mayroon po doong tinatawag na the needle's eye gate. Na yung kamelyo doon, luluhod siya kapag papasok siya. Pero ang mayaman, ayaw niyang magpakumbaba. Ayaw niyang lumuhod. Ayaw niyang magpa-subject. Ayaw niyang magpasakop, mga kapatid. Why? Amen. Kaya ito ang sabi ng ating pong Panginoon. Kaya kung magpapakayaman tayo, mas maganda lang magpakayaman tayo sa kaluluwa. Mag-akay tayo ng kaluluwa, mga kapatid. Dahil yung nadala mong kaluluwa, mga kapatid, pagdating ng araw, kasama mo pa yan, mga kapatid. Mas madali na lang, mga kapatid, hallelujah, na ang pahalagahan, yung asawa, yung mga anak, mga kapatid, na pagdating sa kabilang buhay, mga kapatid, kasama mo rin sila. Bakit? Nadala mo sila sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin muli ang ating pong Panginoon. So, titingnan natin ang taong ito. Dumating siya sa ating pong Panginoon. Amen. He was looking for a better method of getting what he wanted rather than wanting God to make him a better man. Amen. Lumapit siya sa Panginoon, kunwari nagtatanong ang ano ang ating gagawin para magkaroon ng buhay na walang gan. Pero hindi pala yun ang layunin niya, mga kapatid. Amen. Kasi minsan ang pag-unawa natin, ang perspective natin, yun yung mga bagay-bagay na makakamtan natin sa lupang ito ang magiging mag-aayos para mapabuti tayong tao. Hindi, mga kapatid. Ang bagay, mga kapatid, na kailangan natin para mapabuti tayo, mga kapatid, ay tumalima at sumunod tayo sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya nga ang sabi niya, umuwi ka, ibenta mo, ipamudmud mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. So, that's it. Amen. Kaya minsan, we are prone, sabi nga, to look to God for a greater ways and means to accomplish our goals. Pero hindi pala dapat ito, mga kapatid. Amen. Dahil ang Diyos, mga kapatid, ay tumitingin siya sa bawat isa sa atin. Amen. Para isurrender natin ang ating mga buhay, isurrender natin ang ating kaluluwa para gawin ang mga bagay na gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi yung naghahanap tayo ng mga ways and means, mga kapatid. Amen. Para mapabuti tayo sa harapan ng Diyos. Hindi yun, mga kapatid. Ang Diyos ang gagawa ng paraan para mapabuti ang ating pong mga buhay, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Siguro nabasa nyo ito, ipinost ko ito, mga kapatid. In Jeremiah chapter 7 verse 3, ang sabi doon, "Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place." Amen. Sister Ruby Jane, ano mo sa Tagalog? Jeremiah chapter 7 verse 3. Baka hindi nyo nabasa yan. Iano natin para mabasa ninyo. Jeremiah chapter 7 verse 3. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel, inyong pabutihin ang inyong mga lakad
at ang inyong mga gawa, at aking kayong patatahanin sa dakong ito. Verse 4, huwag kayong magsisitiwala sa mga kabulaan ng salita na nagsasabi ang templo ng Panginoon. Ang templo ng Panginoon ay ang mga ito. Verse 5, sapagkat kung inyong lubos na pabubutihin ang inyong mga lakad at ang inyong mga gawa, kung kayo'y lubos na magsisigawa ng kahatulan sa isang tao at sa kanyang kapwa, kung hindi ninyo pipighatin ang makikipamayan, yan, ang ulila at ang babaeng bao at hindi kayo magbububo ng walang salang dugo sa dakong ito o sa susunod man sa ibang mga Diyos sa inyong sariling kapahamakan. Last, verse 8. Verse 7. Verse 8. Narito kayo'y nagsisitiwala. Pero narito, kayo'y nagsisitiwala sa mga kabulaan ng salita na hindi mapapakinabangan. Amen. Ulitin ko mga kapatid sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Let's amend our ways. Amen. Palitan na natin ang ating mga pamamaraan. Palitan na natin kung ano ang ating mga ginagawa, mga kapatid. Kung gusto natin makapasok, mga kapatid, hallelujah, sa kaharian ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong magtiwala kung kani-kanino, mga kapatid. Amen. Tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, salamat na lang na napakabuti ng Diyos. May mga panahon, dumarating tayo o nasa ganito tayo sitwasyon. But still, God never give up on us. Hindi pa rin humihinto, hindi pa rin tumitigil ang ating pong Panginoon. Patuloy pa rin niya tayong tinatawag na sa mga panahon na hindi tayo committed sa Kanya. Amen. He is calling us to be committed to Him, mga kapatid. Shall we say amen? Hallelujah. Ang sabi ni Pablo kay Timothy, this is a faithful saying, for if we died with Him, we shall also live with Him. If we endure, we shall reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. If we are faithless, He remains faithful, and He cannot deny Himself. Amen. Kaya nga salamat pa rin sa ating pong Panginoon. He is still calling us. Pinapaalalahanan pa rin tayo ng ating pong Panginoon. Are we dying to live, or are we living to die, mga kapatid? Amen. Ito naman yung side, mga kapatid, ng baboy, mga kapatid. Amen. Sa Matthew chapter 10, verse 34, do not think that I come to bring peace on earth, sabi ng ating Panginoon. I did not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be those of his own household. He who loves father or mother more than me is not worthy of me. And he who loves son or daughter more than me is not worthy of me. And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. And he who finds his life will lose it. And he who loses his life for my sake will find it. Amen. Ang mga taong committed, mga kapatid, ay nakapokus, mga kapatid, sa tinatawag na inner peace. Shall we say inner peace? Amen. Hallelujah. Tandaan natin, mga kapatid, kung papansin nyo sa Hebrews chapter 12, mga kapatid, verse 14. Amen. Napanggit po diyan, mga kapatid, ang tinatawag na pamumuhay na may kabanalan. Pero tandaan natin, ang pamumuhay na may kabanalan, kasama, mapid, yung
mayroong kapayapaan. Kaya nga tinutukoy doon, kung babasahin nyo ang buong yon, mga kapatid, hindi mo pwedeng sabihin, namumuhay ka na may kabanalan, pero palaaway ka. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Amen. Dahil kung talagang namumuhay ka na adanti kinasanto ti panagbiag, hayaan mong awayin ka, amen, at ang Diyos ang magtatanggol sa'yo. Hindi yung mangangatwiran ka kahit mali na. Yung sinasaway ka ay sasaway ka rin. Hindi yun, mga kapatid. Kaya yung mga taong tinatawag na committed, ay meron silang tinatawag na peace of their mind. Amen. Ang sabi ng Philippians, "And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and mind through Jesus Christ," mga kapatid. Nang ibig sabihin, kapag may kapayapaan ka, kahit nagkakaguluhan na ang buong paligid, mga kapatid, yung kapayapaan na nasa sayo, mga kapatid, kailanman hindi po ito mawawala, mga kapatid. Kung ang mga tao naguguluhan with regard sa kaming, o sabihin na natin, distraction, wars, mga kapatid, pero ikaw hindi ka naguguluhan. Dahil alam mo, bahagi yan sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Pagkus nagpapasalamat ka, dahil alam mo, malapit ka nang kukunin ng ating pong Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya nga, yung taong may kapayapaan, mapapansin mo sa kanyang buhay, kahit may unos na, may problema na, kalmado pa rin siya. Bakit? Alam niya, mga kapatid, that there is someone who is control of everything. Amen. Mayroon pong may hawak at may control lahat ng bagay. Kaya hindi ko mawari, mga kapatid, na paano makakasurvive ang mga tao sa mundong ito. Amen. Kaya, marami tayong nababalitaan, nagkukumit ng suicide. Amen. Kasi gulong-gulo na sila sa kanilang buhay. Di ba? Gusto na nilang takbuhan ang mundong ito. Gusto nilang takbuhan, mga kapatid, ang mga problema na dumarating sa kanilang buhay. That's why they are committing suicide, mga kapatid. Amen. Bakit marami ang mga nasa mga mental institution? Why? Because they have no peace at all. Napakasimple lang, matid ang solusyon kung gusto mo magkaroon ng kapayapaan. Sabi po ng quotation, "No God." Kung walang Diyos, walang kapayapaan. And to know God is to know peace. Know God, know peace. And to know God is to know peace. Amen. Yung makilala mo ang Diyos, and that's the time magkakaroon ka na ng kapayapaan. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. At ito pa, those who are committed, focus on relationship with Christ. Amen. Ulitin ko, focus on relationship with Christ. Ito pa, rather than family and friends. Ouch! Ang bigat Ang sakit nito. Dahil ang sabi dito ng Panginoon, Amen. Hindi ako pumunta dito para magbigay ng kapayapaan, but I came to bring sword. Hindi sword na espada, kundi salita ang dala-dala ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Marami tayong mga nakasanayan. Marami tayong nakagawian, mga kapatid, na minsan, mga kapatid, talagang guguluhin ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya masabi natin, matid, minsan yung mga salita ng Diyos is provocative in nature. Di ba? Amen. Provocative. Yung palang sinabi sa'yo, I tell you na, except you repent, you shall all likewise perish.
Nakakagalit yan. Kahit pa paano, mga kapatid, ay, wala naman akong kasalanan. Diba? Yung salita ng Panginoon na, bago mo tanggalin yung muta sa kapatid mo, tanggalin mo muna yung troso sa mata. It's provocative. Pero kapag sinundan mo yan, matid salita ng Diyos, bibigyan ka niya ng kapayapaan. Kaya nga, ang salita ng Diyos at siya, hindi po hiwalay yan. Hindi natin pwede sabihin, may relasyon ako sa Panginoon, pero ayaw natin tanggapin ang kanyang salita. Amen. Kaya nandiyan nga ang kanyang salita, mga kapatid, para magkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating pong Panginoon. Kayo mga nakafocus sa Panginoon, rating ko, amen, hallelujah, ay nakafocus una sa Panginoon, higit sa pamilya at sa tinatawag na kaibigan, mga kapatid. Amen. Diba? Kasi ganito, halimbawa, ikaw nakakilala ka. Kristiyano ka. Yung pamilya mo, di nakakilala sa Panginoon. Pagbabawalan ka na magsimba. Diba? Kapatid mo, di nakakilala sa Diyos. Kukunin niya yung araw na sasamahan mo siya sa mga worldly activities at kukunin yung araw ng pagsamba mo sa Panginoon. Yung mga bagay-bagay, mga kapatid. Nasaan ang focus natin? Di ba? Yung may ipapagawa sa iyo, mga kapatid, ay itataon pa sa araw ng pagsamba. At ang magpapagawa sa iyo, kapatid mo yan. Ang bigat. Kumusta yung ating relasyon sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Kaya nga kung tayo nakafocus sa ating relationship sa ating pong Panginoon, tandaan natin, amen, ito ang pinaka-great sa lahat ng relasyon, mga kapatid. Amen. At kung nagagawa natin ito, maihahayag ang pag-ibig ng Diyos sa bawat buhay, mga kapatid, na nakakasalamuhan natin sa lupang ito. And lastly, those who are committed, focus on love, worth finding rather than selfish love of men. Ano ba talaga ang totoong pag-ibig, Pastor? Amen. Sa totoo lang, marami po ang nako-confuse about lust and about love. May nakausap kami minsan kabataan. Sabi niya, Pastor, nanliligaw sa akin. Unbeliever. At sabi niya, mahal daw niya ako. Sabi niya. At ang sabi niya, ibibigay ko daw ang pagkababae ko sa kanya para mahalin pa niya ako ng tama. Sabi niya, ibrenik ko na siya, Pastor. Tama. Minsan, sa mundo, mga kapatid, yan yung ginagamit nila para ipakita nila na mahal nila ang isa't isa. That's not love. It's lust. It's not motivated by love. It's motivated by lust. Laman yan. Amen. Hallelujah. Kaya, ang definition of love, mga kapatid, ay mapupulot natin yan sa 1 Corinthians chapter 13. Amen. The whole chapter. Ang sabi doon, love does not act unbecomingly. Love does not behave unwisely. Yun yung mga nagamit yan.
Ang totoong pag-ibig, it doesn't behave unwisely. Amen. Love is kind. Love is not puffed up. Love is patient. Love is kind. Ang last, sinabi din doon, mga kapatid, sa Galatians chapter 5, gawa ng laman niya. Gawa ng laman. But the works of the flesh which are manifest are these: adultery, fornication, uncleanness. Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang totoong pag-ibig, mga kapatid, amen, ayong tinatawag na kaya mong magbigay na hindi ka na naghahangad na maari pang may mga kapalit pa. Amen. Excuse me for using this. Hindi ko siguro naging asawa si Sister Lina kung hindi ko ginawa ito. Trend kasi noon, nung Bible school student kami, karamihan na mapapasok sa Bible school noon, walang mga sponsorship. At ang institution, maghahanap sila ng mga sponsorship na magpapaaral sa amin na mag-Bible school. At minsan may nagsulat sa akin, nagpadala ako ng chocolate, nagpadala ako ng necktie, at merong allowance. Ganun ang trend. Pero, nagsulat ako. Sabi ko, sister, itong pagbibigay mo ng lahat ng bagay na ito, sana wala kang hinihinging kapalit. Hindi ko sana napangasawa yan. Maraming mga dyan pumasok sa Bible school, mga kapatid. Dahil nagbibigay sila, they expect something in return. Pero salamat sa Diyos, yung sinulatan kong ganyan, nagpatuloy ba siyang nagbigay, pastor? Hindi na. Hindi na. Kaya, kapag, totoong pag-ibig, alam naman natin, ang Diyos susuklihan tayo. Pero kung yung person na pinagkakalooban natin ay nag-i-expect tayo ng bagay na may kapalit. Love is also giving without expecting something in return. Ang pag-ibig, yung gagawin mo lahat, mga kapatid, na kahit minsan pagod ka na, kahit minsan sawang-sawa ka na, mga kapatid. Amen. Yung pagod ka nang magturo ng salita ng Diyos, mga kapatid, pero hindi mo pa rin tinatawag na i-ignore, papansinin mo pa rin, papaluap mo pa rin, palalakasin mo pa rin, ibibigay mo pa rin yung care sa Kanya, samantalang harap-harapan, binabastos ka na minsan. Sabi ng Panginoon, if any man of you overtaken in a fault, restore such a one in a spirit of meekness. Nagagawa pa rin natin yun. Kahit napakasama na nga yung turing nila sa'yo. Kaaway ka nila kapag kinokontra mo, mga kapatid, yung alam nilang mabuti sa kanila. Dahil ang pag-ibig, mga kapatid, hindi po ganun. Hindi po yung nararamdaman yung pareho na mabuti lang para sa inyo. That's not love. Kahit mabuti pa para sa inyo ang pakiramdam ninyo, pero alam nyo na masasaktan ang mga taong nakapalibot sa inyo, that's not love. Pag-ibig yan. Amen. Ang pag-ibig, mga kapatid, amen, ay kayang tanggapin ng lahat. Hallelujah. Nasabi nga, kahit ginawa mo na, humakbang ka na ng 1 milya, kung
kung hihingi ng pagkakataon, Sister Shirley, nang gagawin mo pang 2 milya kahit pagod ka na, gagawin mo pa rin. That's love. Tumayo tayong lahat, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ang mga totoong nagmamahal sa ating pong Panginoon, ay wala silang problema. Hindi sila maguguluhan, hindi sila magagampala. Yes, alam nyo sa buhay na ito, we are not only committed to God. We have so many things, mga kapatid, na mayroon tayong mga commitment. Amen. May mga commitment tayo sa ating trabaho. May mga commitment, kung ikaw ay nag-aaral, may commitment ka sa pag-aaral mo. Amen. Pero tandaan mo, mga kapatid, kung totoong may commitment ka sa Panginoon, at totoo yung pag-ibig mo sa ating pong Panginoon, hindi ka maguguluhan to meet the commitments sa ibang mga bagay sa buhay mo. Di ba? Halimbawa, di ba, Sister Lope? Sabi ng customer mo, i-house service mo nga ako. Linggo ng umaga. Bibigyan kita ng malaking tip. Ay, hindi. Tanggalin mo na yung tip. Seservisan pa rin kita. Hapon. Siguro hindi na kayo mahirap kausapin. Hindi mahirap turuan ang mga anak ng Diyos. Ulitin ko, marami tayong mga commitment. Pero yung mga commitment natin na yan, tandaan natin, ang pinakaunang commitment natin ay sa ating pong Panginoon. Pero yung ang commitment natin, ay aapektuhan niya ang commitment natin sa ating Panginoon. Mag-isip-isip po tayo. Magandang tumulong. Pero yung pagtulong natin ay kukunin nila, mga kapatid, yung araw na inilaan natin sa Diyos. Yung pagbibigay nating priority sa buhay natin. Mag-isip-isip tayo, baka ikakawala at ikapanghihina natin yan sa ating paglilingkod sa ating pong Panginoon. Tandaan natin, ang salita ng ating Panginoon hindi po nagbabago. Ang sabi niya, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the great and first commandment. Ang dalisay na pag-ibig sa Diyos ng bawat isa sa atin na siyang inuukol natin sa Kanya dahil naunawaan natin na dalisay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At kung ganito tayo, mga kapatid, mamuhay, that the pure love of God and our pure love for Him, it will direct us. It will lead us to the right path. Kung tamang pag-ibig mo sa Diyos. You have no trouble meeting your commitments. Kahit sa boyfriend, girlfriend, kahit sino pa, mga kapatid, you have no trouble at all. Dahil nabanggit kanina dito ni Sister Lynn about the love. You have trouble, maguguluhan lang ang buhay mo. Masisira lang ang buhay mo. Palaguhin natin ang ating buhay.
Tignan natin yung mga relationship natin, yung mga commitment natin. Yan ba ay dadalhin tayo sa ating paglago? O yan ba ay mapanghihinaan tayo ng loob sa ating paglilingkod sa Diyos? Mag-isip tayo mga kapatid. First, let's be committed to God. And secondly, let's be committed to the church. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, na alam natin malapit ng pagbabalik ng ating pong Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal ko ang Panginoon, pero we neglect sa pagdalo sa gawain ng Panginoon. Alang-alang lang, mga kapatid, sa ibang schedule. Hindi natin mahal ang ating Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dapat lalago, mga kapatid. Kailangan natin ang bawat isa para sa ating pakikipagbaka. Hallelujah. Church, are you willing to die to the things of this life para ikaw ay mamuhay kay Kristo? Nang higit na mas mainam at mas mabuti, na higit na may kapayapaan kaysa yung magawa mo ang lahat o makuha mo lahat na ino-offer ng kaaway sa buhay mo. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Makuha mo man lahat ang kayamanan sa lupang ito, kung mawawala mo ang kaluluwa mo. But this is the admonition of Paul, for to me to live is Christ, and to die is gain. Hallelujah. Lumapit tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Jesus. Hallelujah. Marahil lahat tayo mga kapatid mayroong pain na naramdaman because God came here like a sword. But God can heal us. God can restore us. God can change us if you need His power right now. Mangyayari yun mga kapatid. Dito sa altar kung tayo ay luluhod. Do you need the power of God in your life? Come to the altar right now and talk to the Lord. Hallelujah, Jesus. Come to the altar right now and talk to the Lord. Ang nangangailangan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Siya'y lalapit. Hihingi ng kapangyarihan ng Diyos para tayo ay baguhin. Oh God, Jesus. Amen. Sino ang nangangailangan ng kapangyarihan ng Diyos? Lumapit sa altar. Pwede kayong lumapit dito sa taas, mga kapatid. Maluwag dito kapag nangangailangan ka ng kapangyarihan ng Diyos. Pwede kang lumapit dito. Come on. God can heal you. God can change you. Yes. This is what dying means, mga kapatid. Ang self natin nakakaramdam ng pains, nakakaramdam ng sakit. Pero kayang-kaya kang pagalingin at baguhin ng Panginoon. That's it. You humble yourselves. Come on. Hallelujah. Huwag ka lamang silensyo, kausapin mo ang Panginoon. That's it. Hallelujah. Sige, ipapa mo ang sarili mo sa Panginoon. Hallelujah. Kung may time na hindi ka nakakaluhod, time ngayon na tayo ay lumuhod, mga kapatid. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes. Jesus, I need you, Lord. I need you, Lord. Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Sige mga kapatid. Hallelujah! Lahat tayo mga kapatid, wala mo nang maglilay hands. Lahat tayo luluhod sa Panginoon. Hallelujah! Jesus, come on! Hallelujah! Hallelujah! Oh, sige. Makakamtan mo
ang kompletong kagalingan kung saan nais ng Panginoon sa'yo. Sige, ibaba mo ang iyong sarili sa Panginoon. Yes, Lord. Halabakashakaya rarabahasakaya rarabaho. Oh yes, Jesus. Hallelujah. Tama. Sige lang kapatid. Sige lang, tama yung ginagawa mo. Sinasabi mo na sa Diyos, kailangan mo ng kanyang kapangyarihan. Kailangan mo ng kagalingan. For you, that the will of God be done in your life. Oh yes. Sakaraboshakaya ralabahaya. Kneel down and pray. Kneel down and pray. Yes, Jesus. Yes, oh Lord, napakagandang pagmasdan na ang mga anak ng Diyos patuloy na umaasa sa biyaya ng ating Panginoon. That kneeling down is a sign that you are really committing yourself to the Lord. Yes! Nasaktan ako sa pagtuturo. Nasaktan ako sa pangangaral. Pero salamat, Panginoon, tinuturuan mo kami. Heal me, O Lord God, right now. I give myself to you, Lord, so you can use me. Yes, sige. Huwag kang tatayo hanggat hindi ka nagsasalita ng iba't ibang wika. May pangungusap sa iyo ang ating Panginoon. Halalabakashakaya ralabakasakaya rarabaho. Hallelujah, Jesus. Come on, come on. Yes, ang hirap i-give up yung ways natin. But tell to God right now, I'm willing to give myself to you, Lord. Hallelujah, yes. Yes, hallelujah. Hallelujah. Sige mga kapatid, hindi kompleto. May salita. Hallelujah. At meron ding Espiritu Santo na siyang lubusang magbabago sa atin. Oh, Jesus, that's it. The Holy Ghost is here. He's willing to touch you. He's willing to renew you. Hallelujah. Surrender yourself to Jesus. Come on, young people. Let the love of God. Let the love of God. Hallelujah. Hallelujah. Ang siyang manatili, mamutawi sa iyong buhay. Oh, Jesus, what is the thing that you cannot give it to God, but you are in a right position right now? You are surrendering everything to Jesus. Woo! That's it. Sige. Naniniwala ako kung may pagkilos ang Panginoon, nandoon na hindi ako makakapanahimik. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus. Yes, may paghipo ng Diyos sa buhay mo ngayon. May mangungusap ang Diyos sa puso mo ngayon ng mga bagay na parang akala natin na kukontrol natin, but Jesus is controlling you right now. Yes, allow Him. Allow the Lord. That's it. Yes. Yes. Kaya ralaba siya, taya ralaba kasaya. Salamat! Nasaktan ako. Salamat! Pinagagaling mo ako. Salamat dahil nais mo, Panginoon. Nalalaba ka siya, kaya nararabahaya. Ang pagtawag mo sa aming layunin, O Diyos, ay siyang mangyayari, O Lord God. Hallelujah! Oh yes! Jesus, refresh me, O Lord. Refill me, O Lord God. Hallelujah!
Jesus. Hallelujah. Sige, mga kapatid, sa mga kalalakihan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Oh, God. That's it. Yes. God. I need you, Lord. I need you, Lord. Yes! May pag-ipong ginagawa ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Yes, 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 yes. Yes. Let the oil of your Spirit, O Lord God, let the oil of your Spirit, oh Jesus, oh God. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. I need your power, Lord. I need your power, oh Lord. Araraboko shakaya, raraboko sakaya, rabahaya. Hallelujah. I need your power, Lord. Jesus. Hallelujah. Oh, yes. Oh, Lord. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, God. Yes, take time. Take time. God is healing you. Hallelujah. Jesus. Oh, Lord God. Hallelujah. Oh, salamat, Panginoon. Yes, masakit ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Pero kung ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, tanggapin natin ito. Hallelujah. Oo. Marami ang nasasaktan. Life is not my own. Hindi lang ang mga Pariseyo. You, I belong. Hindi lang ang mga Sadiseyo. Give myself. Na kapag ang Diyos ay nagsalita siya ng kanyang mga salita na may pagkalinga, To you I belong. I give myself Masakit. to you. si Pedro, Life is not my own. To you I na belong. minsan sa kanyang akala I give myself. na gustong pigilan ang kapahamakan na mangyari sa ating pong Panginoon. Pinagsalitaan siya na lumayo ka, Satanas. Napakasakit ang salita. Kaya sa panahon na nangaral ang ating Panginoon, Give myself. nagsasaway, Give myself nagtuturo, to you. may mga nasasaktan. Life is not my own. Pero kung To you I belong. ang mga salitang ito, mga kapatid, alam nating makakabuti sa atin, tumalima tayo. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, nasa sayo ang buhay na walang hanggan. To you Kung tatalikod kami, kung lilihis kami, o kung iiwanan ka namin, Panginoon, saan kami pupunta? Life is not my own. You have the word of eternal To life. you I belong. Church, I give myself. ito ang gusto ng Panginoon. To you. Ang mabuhay ay isang pakinabang. Life is not my own. To you I belong. Ang mabuhay ay kay Kristo. Give myself.
At ang mamatay to you. ay isang pakinabang. My life is not my own. Kaya habang nandito tayo mga kapatid, I belong. ipasakop natin ang ating mga laman. I give myself to you. Huwag tayong mag-react. Mag-response tayo. It's not my own. Tanggapin natin ang salita ng Diyos. You I belong. Pinapatay lang natin ang kasalanan I give myself to sa ating mga bahagi ng katawan. My life is not my own. To you I belong. I give myself, I give myself to you. Awitin natin Give myself ito. away, self away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. My life, My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own, yes, Lord. To you I belong. I give myself to you. my life. My life is not my Come own. on, make this a prayer. To you I belong. I give myself to you. Come on again, my My life. life is not Shout my it from the own. bottom of your heart. To you I belong. I give myself to you. For the last time. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Yes, we give ourselves to you, Lord. We give ourselves to you, Jesus. Hallelujah. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na naihayag sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sapagkat patuloy mong ipinapaunawa sa aming buhay. How our lives are being marred by sin. Kung paano kami sinira. Kung paano kami ipapahamak ng kasalanan. Alam namin, O Diyos, that in our members, minsan sa aming mga mata, minsan sa aming mga bibig, sa aming mga tainga, sa ating mga kamay, mga paa, na ikinabubuhay ng bawat isa sa amin, ay dinadala kami sa kapahamakan. Ngunit, O Diyos, turuan mo ang bawat isa sa amin na kung ang mga members ng aming mga katawan na ito ang makapagdadala lang sa amin sa kamatayan, palakasin mo kami. May your grace be upon us. Let your mercy reign para mayroong kaming pagkakataon na ituwid, ihinto, itigil ang hindi ka nais-nais na gawain sa aming mga buhay. Dahil nais namin, O Diyos, sa buhay na ito, na kung sakaling darating man kami sa kamatayan, maging kagaya namin ni Pablo, na ang mabuhay ay kay Kristo. Ang kamatayan ay isang pakinabang din naman. Lord, help us
Hallelujah. To mortify our flesh. Para makapumuhay kami na naaayon sa Espiritu na siyang magdadala sa amin in a far more greater destination, in greater life na pangako mo sa aming mga buhay. Salamat ng marami for the teaching of your word. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa kalakasang taglay ng bawat isa. Sa iyo lahat ang kapurihan. Sa iyo lahat ang kadakilaan. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen, amen. Tinatawagan po namin ang mga birthday celebrant ng August na